Okay po. Dumako po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. At ang atin pong magiging Bible text ay makikita po natin sa John chapter 18. Ano po? John chapter 18 verse 15 to 22. So bago po ako mag-preach, nais ko pong bumati muli. Happy Sunday sa lahat ng kapatiran natin nationwide. At may mga ilan din po tayong kapatid na ngayon na nanonood po meron po tayo sa Saudi ngayon, meron po tayo sa Abu Dhabi, may kapatiran po tayo sa Australia, sa Canada. At ito po ang mga, alam kong ngayon po ay kasabay po natin in the spirit, kasama po natin sila mga kapatiran. So happy Sunday to all, pagpalain tayo ni Lord at nawa ay babusog ang ating kaluluwa ngayong araw na ito ng kanyang mga salita. Ano po? So, bago ko po basahin ang salita ng Diyos sa John chapter 18 verses 15 to 22, ay nais ko lang sabihin sa inyong lahat na ang konteksto ng ating pag-aaralan ay ganito po. Ito na po yung panahon, ito na po yung kwento na si Kristo ay arestado na po, mga kapatiran. Matagal po nating hinintay ang chapter na ito. Natapos po tayo sa public ministry and seclusion. At matapos po ang seclusion at saka po yung longest prayer, ito na po talaga yung panahon that Jesus Christ was arrested by the soldiers. Ano po? At sa kanyang pagkaka-arrest, makikita po natin sa chapter 18 na siya po ay sinundan ni Simon Peter and John. Siya po ay sinundan secretly. Okay, parang si Lord arrested na. Tapos nagsitakas na po itong mga disciples niya. Pero may dalawang sumusunod, Simon and Peter, sumusunod sa kanya secretly. Ngayon po, dito po sa passage na ito ay makikita natin that Peter disowned the Lord Jesus Christ thrice. 3 beses po siyang tinatwa ni Peter. Pero alam natin mga kapatiran na bago pa itinatwa ni Peter si Jesus Christ, it was already predicted by Jesus Christ. Di ba ang sabi ko sa inyo, John chapter 18 tayo today. Pero kung babalik tayo sa John chapter 13, ang sabi po dun sa verse 18 ay ganito, then Jesus answered, will you really lay down your life for me, Peter? But sabi niya, very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. John chapter 13. Pero mukhang hindi naniniwala si Peter. Pero pagdating sa John chapter 18, makikita nyo na po na nangyari na po ang prediction, prophecy, ang decree ng ating Panginoon. So mga kapatid, ganito po ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. Dinikri na ni Jesus Christ na itatatwa o i-disown ni Peter, okay, si Jesus Christ. At pagdating sa chapter 18, talagang literally tinatwa niya si Jesus Christ. So ang question natin mga kapatid ay ganito mga kapatid. Dapat ba nating i-blame si Peter? Ganong nakatakda na pala na i-disown niya ang ating Panginoon. Sinabi sa John chapter 10, i-disown mo ko. John chapter 18, natupad ang prophecy, natupad ang decree. Kaya ngayong araw nito mga kapatid, ito po ang ating sisilipin sa ating pag-aaral. Okay, ito bang tingnan po natin ang human side. Gusto kong makita po natin ang senaryo. Okay, ano ang mga naging dahilan? Human reasons, mga kapatid, mga personal responsibilities and obligations nitong si Peter dun po sa pangyayaring iyon mga kapatid. So, hindi tayo pwedeng mag-conclude na dapat sisihin agad ang Diyos dahil sinabi niya na pala at dahil lumalabas na si Peter ay wala na pong choice. Yes, of course, sa malaking perspective, yes, pero nais kong bigyan ng katwiran ang mga pagkukulang nitong si Peter sa panahon na yon upang maging aral sa atin at ano ang mga dapat nating matutunan, ano ang dapat nating mga maiwasan
at ano ang mga dapat nating isapuso ngayong umaga. Okay, so mga kapatiran, ang pag-aaralan po natin ay decree. Ang title ko po ay God's Decree and the Human Side. Napakaganda po ng topic na ito. Okay, pakinggan niyo po mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang ating exposition na ito dahil alam ko na ito'y medyo meaty. Pero yun nga po ang kailangan po natin. Hindi nga po natin kailangan yung sugar-coated na pagkain. Kasi po, hindi kayo titibay sa sugar o sa sugar-coated na message. Okay. Kumbaga sa physically, diabetic ang aabutin natin kapag matatamis ang ating kinakain. So same thing sa Word of God, ang kailangan po natin ay mga salita ng Diyos na talagang substantial. Okay, para mabigyan talaga ng sustansya ang ating pong kaluluwa. So ito po ang pag-uusapan natin. So if you're taking notes, please do so. Napakaganda po ay sa tulong po ni Brother Saldi or Brother Bolt na bahagi po ng aking technical team na makikita nyo po sa ating monitor ang mga katotohanan ng pag-aaralan po natin. Okay, by the way, mga kapatid, nais ko lang po sanang sabihin unang-una, ano ang ibig sabihin ng decree or decree of God. Kapag sinabi kong decree of God, it refers to His purpose sa kanyang layunin and determination with respect to all that shall come to pass. Kapag sinabing decree, ito ay ang kanyang layunin, ang kanyang mga determinasyon na may kinalaman sa lahat ng mga bagay na mangyayari in the future. Yun po, mga kapatid. So, ang point is, ang Diyos natin, dinikri na niya ang kanyang purpose, dinikri na niya ang kanyang determination, at lahat ng mangyayari sa hinaharap. Yan po yung nakapatas na. Okay? Wala na pong bago. Nakadikri na po yan. Wala pong pwedeng lumaban dyan at mag-oppose dyan at walang capability ang tao para yan po ay i-distort, i-thwart. Okay? Wala na po, mga kapatid, because God is God. Gusto ko lang i-share sandali ang concept ng God's decree sa Bible. Sa Psalms chapter 2 verse 7, pasensya na, hindi ko to maipapakita sa monitor, but you can take down the verse. Psalms 2:7, ang word na decree ay doon makikita. At pag lumundag tayo ng Ephesians chapter 3 verse 11, ang decree ay may kahulugan na eternal purpose. Okay po? Ngayon po, mga kapatid, itong decree na ito, na eternal purpose, ito po ay ayon sa kanyang good pleasure, sa kanyang kapritsyo, sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, mga kapatid. At itong decree na ito ay tinatawag nila na consummately wise, napakatalino, napakalalim, napakalawak, napaka-holy. Okay. At ang sabi dito, they are called also God's will. Ayan po. So meron na tayong ilang synonym. Decree, eternal purpose, ito ay God's will, ito ay good pleasure. Ayan po. At sabi dito, mga kapatid, pakinggan nyo, they are God's will to show He was under no control but acted according to His pleasure. So yan po ang kalooban ng Diyos. Yan ang decree ng Diyos. Yan ang kanyang mystery. Yan ang kanyang eternal purpose, mga kapatiran. Now, so dahil dyan, mga kapatid, ang gusto ko maintindihan po natin, dahil napakatayog ng tinatawag na decree, ay mga kapatid, huwag nating babalikan ng Diyos. Okay, huwag natin siyang sisisihin. Okay, kailangan na makita natin na ang tao ang responsible. May mga nagsasabi nga sa akin, Pastor Jim, bakit nilagay pa ng Diyos yung bunga ng puno sa gitna ng Garden of Eden? Dapat hindi na nilagay yun doon ng Diyos para hindi na sila matukso. Dapat itinago na ng Diyos yun doon para hindi sila makakalapit. Pero mga kapatiran, madaling mag-isip, madaling maging negatibo, madaling mag-question. Pero mga kapatiran, ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung tayo po'y matalino, okay. Pero kung akin pong lalagyan ng metaphorical expression ng talino natin, ganito po yon. Ang talino natin ay katumbas lang ng isang
droplet ng tubig at ang talino ng Diyos ay ang Pacific Ocean. Napakatayo po ng explanation na yon, mga kapatid. Yes, matalino ka. Alam nyo, pero yun po ang pinaka sa akin, para lang tayo mga kapatid na uod. Okay, uod sa buong galaxy. I-imagine that, mga kapatid. Kaya napaka-stupid na tanungin natin ang Diyos. Bakit ako naging ganito? Bakit naging ganyan? Sinabi na ng Diyos sa John chapter 13 na ipagkakanulo mo ko. Pagdating sa chapter 18, ginawa talaga. Dun sa mga taong hypocritical, demonic, ang pananaw, ay sinisisi ang Diyos. Walang choice si Peter. Dahil sinabi na doon, mga kapatid, kapag version lang ng Bible, kapag grammar lang ang pinagbatayan natin, ay pwede tayo mag-come up sa ganun. Pero mga kapatid, ang daming pinagmumula ng aking utak para masabi ko sa inyo ang katotohanan na hindi sapat ang grammar ng Biblia. Kinakailangan ipaliwanag natin ang Biblia sa theological side, theological perspective. Okay, so yan po mga kapatiran. Sana po ay nasusundan niyo po ako. Ang topic po natin ay God's decree and the human side. Man is responsible. Okay, basahin ko po ang ating pong passage. Simon Peter, verse 15, sabi dito, Simon Peter and another disciple were following Jesus. Ayan na po. Look at that. Simon Peter and another. May isa pang disciple were following Jesus. Tinignan ko kung sino yung another disciple. It was John. Okay? Hindi niya sinabing siya kasi siya yung writer ng John. Tuloy natin. Because this disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest courtyard. Okay? But Peter had to wait outside at the door. The other disciple, John na naman yun, was known to the high priest, came back. He spoke to the servant girl on duty, may bantay na babae, and brought Peter in. Okay, ipinasok. Sabi ng 17, sabi ng babae, you aren't one of this man's disciples, are you? Di ba't isa ka? And she asked Peter, and sabi ni Peter, ito yung una niyang denial, I am not. Categorically, sinabi niyang hindi. Verse 18, it was cold, malamig ang panahon, and the servants and the officials stood around a fire, and they had made to keep warm. Okay, malamig ang panahon, so nakapaikot ang mga official, servants, kasama si Peter doon. Peter also was standing with them, warming himself. Okay, hindi ko nababasahin ng verse 19, lundig ako ng 25. Meanwhile, Simon Peter was standing there, warming himself. So they asked him, you are not one of his disciples too, are you? And he denied it by saying, I am not. Mga kapatid. Verse 26, one of the high priest's servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him, Did not I see you with him in the garden? Oh, remember last week, it was Friday, I told you yung kwento na nung inarrest si Jesus Christ, may pinutulan ng tenga itong si Peter, at yung naputulan na yun ng tenga, gumawa si Lord ng himala, biglang gumaling. Pero yung isa sa relative nung ni Malchus, na naputulan nga ng tenga, ay nandoon, at kilala siya. You are the one. At ang sabi mga kapatid, sabi ni Peter dito, Peter denied it. And at that moment, a rooster began to crow. Pero wag mo muna nating pansinin yung pagtilaok ng manok. I will provide another story later kung ano pa ang nangyari doon sa verse 27. Paano nag-deny si Peter? Sapagkat sa ibang version, sinasabi pa doon, with oath, he denied the Lord Jesus Christ. Okay, pero later ko na ipapakita yan. So ngayong umaga mga kapatid, balikan ko lang yung tema natin, God's decree and the human side. What is my question today? What is the human side of God's decree or God's will? Tingnan niyo po mga kapatid ha. Meron ako mga ipapakita dito sa inyo. Unang-unang nakita ko dito sa aking exposition, verse 15. Ano ang pagkukulang dito ni Pedro? Okay. Makikita mo dito mga kapatid sa verse 15, sumunod si Peter kay Lord, pero from a distance. Okay, so bumitaw siya. Sumusunod siya pero secretly. Okay, parang James Bond. Patago-tago. Ayaw niyang lumitaw. Ayaw niyang magpakilala. Ang tawag natin dito ay Kristiyanong Honyango. Kung ang kulay niya ay pula, ng kasama niya pula din siya. Pag ang kasama niya ay nagyoyosi, yosi din siya. Ganyan po yan. So, they followed the Lord.
from a distance. Lumabas ang takot, ang kaba, ang daga. Lumabas. Yes, sumusunod. Pero na malayo. Parang sumisimba, pero sa pinto lang. Yan po. Verse 18 naman, he joined the wrong crowd. Verse 18, nasabi ron, it was cold, madilim. And the servants and the officials who stood around the fire they had made to keep warm. Peter also was standing with them, warming himself. Si Lord, ayun na, ini-interrogate na, si Peter ay nag-join sa wrong crowd. Maling grupo, maling organisasyon, maling kaibigan, maling barkada, maling tao, maling simbahan. Mali! Mali ang kanyang sinasamahan. Sumusunod siya kay Lord, pero hindi 100%. Hindi rin siguro 80%. Hindi rin siguro 50%. Pero kung sumunod man siya kay Lord ng 80%, still, that is not the standard of God. God's standard is 100%. Follow me with all your heart. Love me with all your soul. No reservation. Hindi si Lord deserving sa isang taong pabago-bago isip. Pero ito pinapakita dito. This is the human side. Now, ang sinasabi ko mga kapatid ay ganire. Although si Lord ay merong decree sa John chapter 13 verse 38. Ang sabi niya, very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Pero yun po'y napakalawak ng nakapaloob doon. May human side pong nangyari doon. Kaya niya dinisown si Lord, not once, not twice, but thrice. Ato na po ang mga ipinakita ni Peter. Sumusunod nga kay Lord, pero malayo. O talagang, anong tendency ng taong ganito? Okay? James Bond. Anong tendency ng taong sumusunod nga kay Lord, pero he joined the wrong crowd? Oh, hindi siya solid. Kaya ang dulo, no wonder, he disowned the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatiran ngayong umaga na to, kung gusto nyong maging talagang popular tayo kay Jesus Christ, aba, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kapag ako'y nasa Mindanao, sinasabi ko to sa aking mga training, pag ikaw ay MI, hindi ka MN. Pag ikaw ay MN, hindi ka NPA. Hindi pwedeng magpa-picture ka sa MN, magpa-picture ka rin sa sa MI. Because that is treason. A soldier is always a soldier. Kung Kristiyano ka, Kristiyano ka. Kung hindi tayo Kristiyano, get out of the league. Because it's hard to, be happy kung tayo po ay na kay Lord at the same time ay nasa demonyo, nasa liwanag at nasa dilim. Pangatlo mga kapatid na nakikita ko dito, fear, envelope, Peter. Takot. Alam niyo po yung envelope, di ba? Yung envelope, pumasok siya ron. Dun sa takot. Verse 17, kita ko yung takot niya. Kaya nga malayo siya eh. Verse 18, kita ko yung takot niya. Kaya nga hindi siya makalapit kay Kristo dahil nandun ang mga Roman soldiers. May daladalang sword. Takot siya, ayaw niya magpakilala. Katunayan ng tinanong siya, I am not. I am not. Do you know him? Sabi sa kanya, no, I don't know him. In fact, sa ibang translation, nagmura pa siya. Takot siya. Pinayagan ni Peter na pasukin siya ng takot. Alam niyo naman ang takot. Panic attack. Wala. Nawawala lahat ang iyong diskarte. Pinag-aralan, sanity, focus, progress, development, nawawala lahat yan. Kapag ikaw ay pinasok ng fear. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi ng Bible, do not fear. Joshua 1:8. Because God knows the power, potency of fear. Yung diablo na yan, actually, lion yan, pero toothless, wala nang ngipin. Ano ang kanyang style sa atin? Takutin ka. Tayo pa naman mga nanay, bata pa mga anak natin, tinatakot na natin. Oy, may mumu dyan. O may ano dyan. May ano yan, may ghost dyan. O may ano dyan. Lagi nating tinatakot. Hindi po ganun. Dapat palakasin natin. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, huwag kayong matakot sa cockroach, sa butike. In fact, you can eat it. 25, kita ko yung takot. Meanwhile, Simon Peter was still standing there warming himself. Nung una mga kapatid, ang sabi doon sa verse 18, Peter also was standing with them. Pagdating sa 25, nakakita ko ng magandang salita. Sabi doon, meanwhile, Simon Peter was still standing there. Kasi yung aking nilundagan sa verses 19 to 24, interrogation nyo ng high priest kay Jesus Christ. So nag-drag na yung time. Pero Peter did not work, did not move.
Peter enjoyed the company of the people of the wrong league, of the wrong people, of the wrong company because of fear. Kaya yung fear na yan, sa demonyo yan. Alam niyo ang sabi ng Bible, kung Bible ang ating titignan, kung Bible ang inyong magiging libro at ang Bible ang inyong magiging manual, ang sabi ng Bible, ang takot galing sa demonyo. Yun ang sabi ng Bible. Unless meron kayong ibang libro. Unless na meron kayong ibang sinusundan na paradigm. Unless na ang inyong sinusundang libro ay libro ng mga engkanto, ng mga diablo, ng tao, yan, puno ng takot yan. At yan ang gustong-gusto ng diablo. Lagi tayo natatakot because he knows the power of fear. Kaya, tingnan nyo mga tao, hindi makadecide, hindi makatrabaho dahil sa COVID na yan. Fear yan eh. May mga kilala ko sa Ayala Alabang, napakayayaman, hindi makalabas because of fear. Kami naman mga ordinaryo, ayan, pag-alaga lang kami sa palengke. Wala rin. Because I know we are protected by the Lord. Alam sabi ni Jesus Christ, na Supreme God, do not fear. I am with you. Yun ang sabi ng Bible. I don't care. Sa sinasabi ng WHO, I don't care. Pabago-bago nga sila ng statement eh. Dati, ang asymptomatic nakakahawa. Ngayon hindi na. Dati sabi ng WHO, airborne. Ngayon hindi na. Pabago-bago sila. Palagi study shows. Ay nako, punta na ako sa Bible. Yan ang absolute. Finality, may finality. Absolute ang mga salita. Pag hinawakan mo, sabi ng Romans, hindi ka mapapahiya. Yun ang sabi ng Bible. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Hindi ka mapapahiya. Mga kapatid, I served the Lord for the last 37 years. Nag-37 na po ako. And there was no day in my life na ako'y napahiya. Pag ako napahiya, I doubted Him. Yun ang aking mga karanasan. Pero the moment you took Him, you take His words, wala mga kapatid. Grabe po mga kapatid. Kaya nga, this is the day that the Lord has made in your life. Gusto mo magkaroon ka ng turnaround? Gusto mo ng radikal na buhay? Hinay-hinay? Sabi sa Binisaya, anam-anam ang buhay ni mo, pero ang dulo, ang tumoy, maayo, sigurado, mga kapatid. Fear enveloped Peter. Number 4, he stood consistently and violently for his strong declaration. Ito pa matindi. Human side, ha? Tumayo siya ng tuloy-tuloy at nagagalit pa siya na dinideklara niya ang kanyang mga maling deklarasyon. Sabi niya sa verse 17, kasama ka ba? I am not. Tinanong naman siya sa verse 25, I am not. Galit na siya. Nako mga kapatid, pag pumunta tayo sa Matthew chapter 26 na magpapakita ng buong istorya, lalo kayo magugulat. Tingnan nyo ha mga kapatid, kasi medyo ipinagkait ni John itong portion na ito. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Pero God, the Holy Spirit is the God of the Bible, the author of the Bible. Ipinakita yung nawawalang pangyayaring yon na hindi naging concentration ni John. Pero binigyan ng pansin ni Mateo. Tingnan nyo mga kapatid ha. Sabi ng verse 27 sa John, again Peter denied it. Again, Peter denied it, and at that moment, a rooster began to crow. Yun pong, again, Peter denied it, may nawawala dun ng mga salita. Pre-provide ni Mateo. Ito po. After a little while, those standing there went up to Peter and said, surely you are one of them. Your accent gives you away. Then he began to call curses, and he swore to them. At ang sabi niya, I don't know that man. Immediately, rooster crowed. Diba? Doon sa John chapter 18 verse 27, pagka-deny ni Peter, agad ang sabi, and at that moment, the rooster began to crow. Pero mga kapatid, sa Mateo, it was illustrated dramatically. May mga sinabi pa pala, itong si Simon Peter. Ito na po yung human side, dahil because of fear, sabi niya. Then he began to call down curses. Parang sinasabi niya sa Tagalog sa mga Pilipino, tamaan man ako ng kidlat at kulog mula sa langit. Yan ang sabi niya. He began to call down curses at siya pa'y tumaas ang dalawang kamay at pati na siguro mga paa. At sabi niya, nanunumpa ako. I don't know that man. Immediately, grabe yung word na yun, yung adverb na yun, nagmamadali. Ang tandang ay tumilaok. At ang sabi ng Biblia, and then Peter remembered the words of the Lord. Nakalimot siya. Just like us. Nalimutan niya ang John chapter 10 verse 38.
Ang sabi ni Lord sa kanya, before the rooster crows, you will disown me 3 times. But it seems that Peter did not believe Jesus Christ at all. Mga kapatiran, ito po ang akin pong sinasabi sa inyo. Number 5, the last but not the least, he forgot the words of the Lord. At yun ang, at babasahin ko yung, di ba binasa ko ay yung 73? Babasahin ko ang 74. Matthew chapter, ito siya sabi ko sa inyong mga nawawala sa record ni John. Ang sabi mga kapatid, itutuloy ko na ha, Matthew 26 verse 73 to 74. After a while, those standing there went up to Peter and said, surely you are one of them. Your accent gives you away. Then 74. Then he began to call curses and he swore to them, I don't know that man. Immediately a rooster crowed. 75. Ito na po. Then Peter remembered the word Jesus had spoken, that before the rooster crows, you will disown me 3 times. At ang sabi ng Biblia, and he went outside, wept bitterly. Mga kapatid, pansinin nyo dyan sa inyong monitor screen yung salitang, then Peter remembered. Ano ang opposite ng remembered? He forgot. Nalimutan niya. Nalimutan niya ang salita ng Panginoon. Nang maisipin nyo, tumilawak ang manok, biglang bumalik yung sanity nitong si Peter at naalala niya ang salita ng Panginoon that bago tumilawak ang manok, mga kapatid, meaning mag-aalas 3 na ng umaga. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. Successively, grabing denial. Kasama niya for the last 3.5 years. And he was able, he had the guts to say, I don't know that man! I don't know that man! I am not part of him! Grabe. Kaya ang sabi ng Biblia, it was explained here, and he went outside and wept bitterly. Napakapait na pag-iyak. Remember, who was Peter among the 12 or among the 11? The chief. Chief yan. Yan ang hepe ng grupo na yan. Yan ang leader. Kaya walang leader. Pag ikaw ay pinasok ng takot, walang matatalino pag pinasok ka ng takot. Marami akong kilalang ganyan. Marami tayong nakasamang ganyan. Pag pinasok na ng takot, devastated na lahat. Nawawala diskarte. Nawawala ang galing. Nagkukulaps ang diploma. Mga kapatiran, guys, pakinggan nyo po ang mensaheng ito dahil ito po, it will change your life forever. Napakahalaga. Maybe this is the day na ginawa ng Diyos to confront you, to empower you guys, to empower everyone. Hindi tayo dapat maging ganito, mga kapatiran. So, what is my summary? We can see now clearly the human side of God's decree. Nakita natin ang human side. Yes, sumusunod sila pero malayo. Tapos sumama pa sila sa maling grupo. Pinangunahan sila ng takot. Sunod-sunod ang pagtayo o paninindigan ni Peter sa mali niyang deklarasyon, I am not, I don't know that guy, I don't know that man. The last and lastly, he forgot Jesus' words. So mga kapatiran, here is my conclusion. Mga kapatid, never ever blame God for our sins and lapses. Never blame God. We cannot underestimate the decree of God, mga kapatid. Nang isinabi yan ng Panginoon, yan ay punong-puno ng drama. Punong-puno yan ng lahat ng materialis nandiyan. Bawat corner kasama dun sa utak ng Panginoon nang ginawa niya ang salitang yan. At yan ay magaganap. But however, we should never blame God. Alam niyo mga kapatid, kagaya ng sinabi ko sa inyo, wag nating ituring na ang isip natin ay katulad ng isip ng Diyos. Kung tayo ay napakatalino, meron tayong doctor's degree or masteral course, meron tayong kung ano-anong natapos natin, doctoral program po ang tinapos natin, but still, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi pa narating ng karunungan ng tao ang kamangmangan ng Diyos. Sabi ng Bible po yun. Imagine, si Albert Einstein, ang utak nito ay 20 years ahead of us. Ay sinasabing ang utak daw ng tao, mga kapatid, ay yung isip ng tao ay wala. Para hindi pa narating ng pinakamatalinong tao ang utak ng Diyos. Yung kanyang kamangmangan. Hindi pa natin pinag-uusapan ng kanyang katalinuhan. Oh, amazing! Mga kapatid, para masasabi ko, we are stupid. Para tayong mga langgam na nag-a-aspire, mga kapatid, na maintindihan natin ng tao.
Ang langga, maiintindihan ba tayo? Yung utak ko, yung luwalo? Hindi. That's impossible. Simply impossible. Ganyan lang po tayo. Kaya tayo nagdudunong-dunungan, ay wala yan. Ito gagawin ko sa buhay ko. Ay nako mga kapatid. That's totally stupidity. Kay Lord, talaga. Your ways are not His ways. Sabi nga ng Bible, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, gaano kalayo ang isip niya sa atin. Tanong ko sa inyo, nasaan ang langit? Alam niyo gagawin natin? Titingala lang tayo. Pero ang nakikita niyo po ay space, not heaven. tatlong langit. What are you talking about? Hindi po distance ang pinag-uusapan diyan, mga kapatid. No one knows where heaven is. In fact, pag namatay tayo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. You need an angel to be guided by you, to guide you to go there. So mga kapatiran, guys, pakinggan niyo po, napakatindi po nito. Kailangan tayo magpasakop kay Lord. We simply need to believe God. Hindi po natin makukomprehend ang kanyang sovereignty. Kaya alam niyo ang aking suggestion, mag-focus na lang tayo sa ating human responsibility. Yan po talaga ang focus ko ngayong umaga, na tayo mag-focus sa ating human responsibility. Huwag natin siyang sisihin. Tayo po ay responsible sa ating mga aksyon. Alam niyo yung ginawa ni Peter? Peter did it personally and decisively. Peter did it voluntarily. Peter did not, forced by Jesus, deny me. Walang ganun, mga kapatid. He denied Jesus na gising. So mga kapatid, napakahalaga po. So brothers and sisters, I will give you 4 propositions today. Ito na po gagawin natin. Guys, God is God. Okay? His judgment are righteous. Ang kanyang judgment ay hindi po natin matatawag na hypocritical judgment. So, ang point ko lang ay ganito. Bagamat si Lord, alam niya na ang lahat, nakadekri na ang lahat. Huwag niyo sasabihin na, pwede na ako magpakasama. Anyway, bakit ako sisisihin ng Diyos? Ginawa niya akong ganito. I'll do what I want. I'll do it my way. Mali. Kung talagang ganyan ang nasa isip mo, talaga siguro na yan talaga, doon ka talaga pupunta sa impyerno. Kaya nga ganyan ang iniisip mo. Pero kung ang isip mo yung iba, halimbawa, hindi ko gagayahin si Peter. Yun ang utak ng tupa. Didepende ako kay Lord. Naku, dapat pala lagi ko iniisip ang kanyang salita. Hindi yung parang, kumbaga, parang i-post mo pa si Lord at i-blame mo pa siya. Walang ganun, mga kapatid. So, remember that God is God. His judgment are totally righteous. Number 2, never underestimate fear. Yan ang gusto kong proposition. Huwag mong mamaliitin ang takot. Because fear, mga kapatid, that is a product of lack of prayer. Alam niyo mga kapatid kung bakit ko ito nasabi? Tingnan niyo po kung saan ako nagmumula. Mateo 26:40 hanggang 41. Alam niyo mga kapatid, ang Mateo 26, sa may dulo ng chapter 26, it was about the arrest of Jesus Christ. Pero bago siya in-arrest, remember 2 nights ago I told you, matapos ang longest prayer ni Jesus Christ dun sa John chapter 17, pagdating ng chapter 18, Jesus Christ led His disciples, mga kapatid. Nilampasan nila yung Kidron Valley, remember that? At pumunta sila sa garden. Today, hindi ko binanggit kung ano ang description ng garden na yon. But today, I will tell you the revelation from the scripture. Na ang garden na yon ay tinatawag nating Garden of Gethsemane. And what is the meaning of that? The Garden of Gethsemane is known for a place of prayer. At doon niya sinabihan ng kanyang mga disciples, mga kapatid, na dito lang muna kayo, sa banda roon ako, at ang sabi ng Panginoon sa kanila, you pray. And then after, mga kapatid, ng ilang oras, bumalik si Jesus Christ, at alam niyo, sabi ng 26, then He returned to His disciples and found them, what? Sleeping. Could you men keep watch with me for 1 hour? Sabi ng ating Panginoon. Sermon ang inabot nila. Ang sabi ng Lord, mga kapatid, you stay here and you pray with me. Pagbalik ni Lord, natutulog sila. Kaya pagdating sa Matthew chapter 26 verse 70, nung inaresto na sila, puro takot na ang kanilang nasa puso. Kaya nga sabi ko mga kapatid sa inyo, huwag nating maliitin tong fear na to. Now, I pinpointed to you guys
that fear is a product of lack of prayer. Hindi nyo ba napansin kapag kayo ay matapos mag-pray, yung talagang prayer na talagang nakausap mo si Lord, nakapasok ka sa kanyang puso, sa kanyang trono, masayang-masaya ka, ay naghahanap ka ng demonyo. Ano ang demonyo? Matatag ka, matibay ka, pero pag bumabali ka sa Panginoon, lumalayo ka, even prayer, you hate it. So, if that is the case, tama si Jesus Christ, pray without ceasing. Because the product of prayer is strong faith, strength from God, audacity, boldness, power, authority. Kaya kita mo yung mga taong prayerless. Kita yung mga bumibitaw sa lubid ng panalangin ay nagiging matatakutin. Ayan po, kita ko, Matthew chapter 26, bumitaw sila sa prayer. Kaya pagdating ng arresting officers, takot po sila. Mga kapatiran, today, nagagalit na naman ang diablo sa atin because we expounded his scheme and we are saying what the Bible says. So instead na you blame God's decree, you blame, marami kasi dyan na, ganito lang ako ginawa ng Diyos, pangit ito yung decree sa akin ng Lord ito lang ang decree sa akin ng Lord ito lang ang pinag-aralan ko ito lang yung decree sa akin ng Lord maging bubonik ako Huwag ganun. Kung bubonik ka, di mag-aral ka. Mahina ka na nga, tamad ka pa mag-aral, ano mangyayari sa atin? Ganito lang ako, mahirap lang ako, ginawa ko ng Diyos sa mahirap. Mahirap ka na nga, hindi ka pa nagsusumikap. Hindi ganun ang utak, hindi ganun ang isip, hindi ganun ang healthy na pananaw. Dapat yun tinatanggal natin, mga kapatid. Guys, wake up. Church of Jesus Christ. Dapat tayong gumising dahil engaged na po ang City Bible Church at wala na po itong atrasan. Nasa global ministry na po tayo. From Muntinlupa, we export the gospel to the four corners of the earth. So mga kapatiran, if Jesus is with us, we can do it. Yun lang naman. The third one, your target is intimacy, not distant and superficial relationship with Jesus Christ. My goodness, number 3, very, very heavy. Mga kapatid, remember, itong si John at itong si Apostle Peter, they followed Jesus Christ from a distance. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, tatandaan nyo po ito. Mga kapatiran, pakinggan nyo po ito. Paniwalaan nyo po ito. Ang target ni Jesus Christ sa atin ay hindi isang distant na relationship. Hindi rin LDR. Ang gusto niya ay intimacy. Ayaw niya ng superficial relationship with Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung hindi mo maibibigay ang 100% na pakikipagkaibigan, ng pakikipagrelasyon kay Jesus Christ, forget it. Hindi pwedeng bumaba si Lord sa level natin. Tayo, mahilig tayo sa superficial Nakakita ka sa Facebook ng magandang quote, like, hindi mo naman kilala. May nakakita tayo mga salita doon, hindi mo naman pinag-aralan yun. Basta nakasulat lang, you like it. Nakita mo yung mukha sa Facebook, magandang pangalan, magandang mukha ng babae, in-invite mo kaagad. Superficial. Mga kapatiran, sana po, hindi na po tayo taga-sanlibutan ito. Tayo po sa Panginoon. Intimacy. Next, number 4, choose your league. Piliin mo kung sino ka, kung sino ang kasama mo dito. Ang naging kasama nila, mga soldiers, mga servants, mga officials, around a fire upang magpainitan sila doon. Siyempre, pag ang kasama mo ay sabungero, iinit ka dyan. Pag ang kasama mo ay babaero, yan din ang mangyari. Pag ang kasama ay mga bastos, magiging bastos ka rin. Pag ang kasama may COVID, magkaka-COVID ka rin. Kaya mga kapatid, huwag po tayong maging mahina sa panahon ito. You have to choose kung saan ka talaga pupunta. Ano ba talaga ang ano ba talaga ang puso mo? Saan ka ba, ano bang biyahe mo talaga? Langit ba, impyerno? I-master mo na. You have to make, mga kapatid, a decision today. Si Lord, mga kapatid, huwag nating maliitin si Lord. Hindi si Lord, ayaw niya sa mga tao na hindi decided sa Kanya. Sabi nga mga kapatid, we need to decide. Sabi nga, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Papatay ako, usigin ako, mamamatay ako dito, mawalan ako ng pera dito. No problem with me. No problem at all. I have decided to follow Jesus Christ. Ayaw lang ng tatay ko sumimba sa simbahan, hindi pa pwede. Ako, tutuloy ako. Nagkakaroon ng problema, walang pera, walang problema. Hindi ko iniisip. Mga kapatid, sa totoo lang, ang tao may pera at wala, pag hindi niya mahal si Jesus Christ, hindi yan talaga susunod. So the question is love. So choose your league. Saan ka masaya ba? Yan ang tanong. Saan ka ba masaya?
Anong init ang gusto mong maramdaman? Sa totoo lang, mga kapatid, yung mga, sabi nga, yung birds the same feather flock together. You know, sabi nga ng isang quotation, okay, you want me to tell you who you are? Tell me your friends. And then I'll tell you who you are. May katotohanan yan, mga kapatiran. Huwag niyong sabihin maliit, huwag niyong mamaliitin yan, yung quotation na yan. Dahil yan po ay talagang may katotohanan. So mga kapatid, sana po decide po tayo today. Commit to a lifetime meditation and daily intake of God's words. That's number 5. You know why? Dahil Peter forgot the words of Jesus Christ. Sabi ng Bible, he remembered the words, meaning he forgot. Kaya nga dapat lagi tayong nakikinig ng Bible preaching. May mga nagsasabi sa akin na, mukhang may mga nagsasawa na, Pastor Jim, sa yung pagtuturo gabi-gabi. Aba, hindi ko na problema iyon. Basta I am doing my job. At dito ko makikita ang tupa. Ang mga taong ayaw malimutan ang salita ni Kristo para hindi siya malayo sa ating Panginoon. Oh, let me give you, bigyan ko kayo ng question, mga kapatid. Ano ang nangyari sa inyo mula nung makinig kayo ng Bible preaching gabi-gabi-gabi? Tell me, honestly, ano ang nangyari? Nalayo ka ba kay Lord o napalapit? Naging demonyito ka ba o naging malapit ka sa Panginoon? Tell me, honestly, sagutin mo yan. Sagutin mo si Lord. Nakasama ba sa iyo ang pakikinig ng salita ng Diyos kay Pastor Jim gabi-gabi? Nakasama ba sa iyo? Kung nakasama sa iyo, go ahead. Layuan na natin to. Layuan na natin. Kung hindi ka tumaba at walang nangyari, walang conviction na buo, hindi ka napalapit kay Hesus Kristo, walang problema sa akin. So mga kapatiran, number 5, commit to a lifetime meditation and daily intake of God's words. Hindi sapat yung kagaya ng ginagawa ko dati. Lagi kong iniisip, paano ba ako nagpastor na Sunday lang ako nagpipreach? Kung kayo po'y gusto lumaki ang katawan at magpapalaki kayo ng katawan sa gym, hindi pwedeng linggo ka lang mag-workout. At kung gusto mo talagang maging maganda ang physical mong katawan, hindi pwedeng linggo ka lamang kakain ng tinapay at isda at gulay. Dapat yan araw-araw. So same thing here. So yan po mga kapatid. So sana po, hanggang dito na lang si Pastor Jim. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong mga pagbibigay ng oras. Binigyan nyo na naman ng pabor ang inyong mga puso, ang inyong mga sarili. Sana po'y naakay ko kayo muli sa ating Panginoon. At kung ako'y nakasakit, mga kapatid, dahil sa pagsasalita ko ng katotohanan, mga kapatiran, please forgive me. Mahal ko kayo kay Lord. Ang dulo po nito ang tinitingnan ko, na tayo ay mapalapit sa susi ng buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So marami pong salamat, mga kapatiran. God bless, mga kapatid, at tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Maraming salamat po sa umagang ito sa lahat ng blessing, pagpapala, spiritual na pagpapala, pagkain spiritual naming tinamasa sa umagang ito. Sana po, Panginoon, ilagay nyo talaga sa every nook of our spirit, Lord God, yung salitang ito na aming magiging gabay. Panginoon, bigyan nyo kami ng maturity, pagpalain nyo kami, palakasin nyo kami, Panginoon, sa mga narinig po namin. Salamat po mga Panginoon, mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, bago po tayo maghiwa-hiwalay mga kapatiran, meron lang po akong ilang mga suggestions na kung kayo po ay bago sa pakikinig ng salita ng Diyos dito po sa aking program, ini-invite ko po kayong mag-enroll kay Sister Cha para mabigyan po kayo ng mga elementary teachings. Ang tawag po namin dito ay online evangelistic Bible study. Pakihanap niyo po si Sister Charlene Anunuevo, mag-enroll po kayo sa kanya at magsisimula po ang ating pong basic na pag-aaral para sa mga baguhan ngayong darating po na August. Online po ito at gusto kong i-emphasize, ito po ay isang libreng pag-aaral. May nagtanong kasi kahapon, magkano daw ang tuition fee? Wala po. Wala kayong iintindihin dyan po, mga kapatiran. Ito po ay labor of love. Pangalawa po, mga kapatid, para sa lahat ng nakinig, para maging kompleto po ang ating pong worship ngayong umaga, siyempre nakinig po tayo ng Word of God, nagkaroon tayo ng intake, at gusto nyo namang makatulong sa simbahan ng City Bible Church, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mga kapatid, pwede po kayong magbigay ng offering sa amin. Marami po kaming nakahandang sistema. Kung gusto niyo po ng GCash, meron po tayo. Kung gusto niyo po ng bank transfer, meron po tayo. Meron din po tayong bangko sa PS Bank and sa BPI, mga kapatiran. Pwede rin po kayong mag-text sa amin kung kayo po ay around the Muntinlupa area.
pwede po kayong puntahan po ni Brother Raymond, at si Brother Raymond ang kukuha ng inyong tithes o kaya ay grace offering, whatever it is, at bibigyan niya po kayo ng resibo. Huwag ibibigay ang pera kung walang resibo para po sa ating transparency and accountability. Let us know mga kapatid. Ngayon po, nagbigay po ako sa inyo ng pagkain na medyo meaty at binabalanse ko po yan na meron po naman tayong financial obligation and responsibility. Marami po tayong gustong gawin mga kapatid sa buong Pilipinas. Tulungan lang po tayo as I preach the gospel. You will support my ministry by giving your finances. Hindi ko po hinihingi yung pera nyo. Ang hinihingi lang po ng simbahan natin ay yung perang allocated para kay Jesus Christ. Tatandaan nyo po, sekreto ito ng pagpapala. Yan po ang sinasabi. Ina-unlock natin ang pagpapala kapag meron tayong obedience. Okay, yung obedience lang po ito. Ito po ay gamot sa atin na babawasan ng ating greediness. Nawawala po yung ating kasakiman at nagiging Christ-centered tayo. Huwag nating sasabihin na kaya kong ibigay ang buhay ko kay Lord, pero yung aking pera ay hindi ko kayang ipagkaloob kay Lord. Hindi po yan totoo. So mga kapatiran, sana po naging balance si Pastor Jim. Pasensya na po kayo, dinidiscuss ko ang pera online, pero gusto ko lang kayo maging balanse sa perspective. Mahalaga po yung tinatawag na ministry of the word at saka yung money for the word of God. Napakahalaga po nun because we are going to reach the world at marami po tayo mga workers na dapat na masustain, mga kapatid. So salamat, God bless, at bukas pong muli mga kapatid, Lunes, magkita-kita po tayo. Amen. Kagaya lagi ko sinasabi, kung buhay pa ho si Pastor Jim o kung buhay pa rin po kayo. God bless po. Have a good day. Happy Sunday. It's about time to take our lunch. God bless. God bless.